Sabi ng best friend mga kababayan ni Maudigs, yung China, gusto daw nila na makipag-friendly consultations sa issue ng maritime disputes. Nagkikita kasi nila mga kababayan na isolate na sila yung lahat ng mga bansa, the powerful countries in the world ay nagkakaisa po laban sa Chinese aggression. And right now, we have our balikatan na lalo pang pinapalawak. Pero habang sinasabi nila, mga kababayan na gusto nila ng maritime consultations, may pabuntot-buntot pa silang nalalaman dito sa atin. Ito yung sabi dito, China says committed to friendly talks on maritime disputes. Ayan po ang sabi dito sa balita. Pero habang sinasabi nila, gusto nilang makipag-usap, ito po sabi dito, balikatan on, armed forces assist China, shadowing drills. Talaga niya Mr. Maravillas, mahilig sa double talk. Iba yung sinasabi sa ginagawa itong China. Parang yung minion lang nila dito, mga minions nila dito sa ating bansa. Parehas po ang sistema ng mga pananalita. Duplikara. Iba na naman yung sinasabi ng minion nila dito. Sabi ni Maudigs, hindi ako kontra kay Marcos. Pari-parehas po sila, mga kababayan ng pag-uugali. Matapos na alipostain niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pagsabihan po ng hindi makain ng aso, sasabihin niya, hindi siya kontra kay Marcos. Yung China, matapos ng kanilang mga aggressions and bullying na ginawa dito sa atin, at dahil mga kababayan sa patuloy nating pagpapalakas ng military alliances, sasabihin nila, committed sila sa friendly consultation sa maritime disputes. Huwag kami po, sunog na kayo sa amin. Ay, by the way, speaking of sunog, kahapon po, nagkagulo doon sa parking area ng NAIA kasi nasunog po yung mga sasakyan. Ayan po, sabi dito sa report ng PTB, tingnan, aabot sa 19 na nakaparadang sasakyan ang tinupok ng apoy sa NAIA parking lot extension. Ngayong Lunes, kahapon po, Abril 22. Yan o. Sa sobrang init po, yung damo, yan ang resulto. Yan damuhan po, dyan ang galing yung sunog. Baka may nagtapo ng sigarilyo po. Yung damuhan po ngayon, madali pong masunog kasi tuyong-tuyo na po. Yan po yung resulto. Matindi. Yan po. Mga bagong-bagong mga sasakyan po. Yan po. Yan mga kababayan. So yung may mga ari ng sasakyan po, ingat kayo sa paggagarahe, paparking po sa may mga masukal o madamong lugar na tuyong-tuyo na. Baka may magtapon po ng sigarilyo, under investigation pa kung ano yung cause ng pagkasunog ng damuhan na nag-result po sa pagkasunog ng mga sasakyan na nakagarahe po doon, nakapark. Sabi, pribadong parking area yon doon sa NAIA. Kasi napakainit po ng ating panahon, madaling magliyab yung mga damuhan. So, iwan ko kung may pananagutan doon yung may-ari ng parking area, kung may insurance. Yung mga sasakyan na may insurance yon siyempre. So, ingat na lang po tayo kasi sunod-sunod yung mga sunog na nangyayari sa mga buildings po dyan sa Metro Manila and elsewhere po. So nasingit na natin kasi nabanggit ko yung sunog. Sunog na po kayo. Yung mga Chinese officials, sino maniniwala po sa inyo? We'll just continue with our engagement sa mga kaalyado naming bansa. Hindi na po kami maniniwala sa inyong mga sinasabi na gusto ninyo ng friendly talks, friendly consultation. Ito ngayon yung mga balita ngayon. A senior Chinese defense official said
that Beijing sought to resolve maritime disputes through friendly consultation. Speaking at the formal opening of a naval forum attended by top brass from the United States and Russia, nanluloko na naman po para po kumambyo tayo sa ating mga ginagawa kasi nga po nati-checkmate yung kanilang mga plano. so sabi rito, Navy representatives from 29 countries including Japan, South Korea, Vietnam, India, and Australia are expected to attend the 4-day Western Pacific Naval Symposium in Qingdao on China's East Coast. So pag-uusapan nila yung maritime peace and security, global maritime governance, and relevant international laws according to China's state-run Xinhua News Agency. So sabi ni siyang Yu Xia, Vice Chairman ng ruling Communist Party Central Military Commission, sa opening ceremony, nanawagan siya sa mga participants to work together daw to create peace and tranquility. Maniwala po kayo sa mga sinasabi nila na iba man po yung sinasabi sa ginagawa. Bumubuntot-buntot nga sila dito sa atin habang nagsasagawa ng balikatan with the US forces. China is consistently committed anya to resolving maritime disputes through friendly consultation directly with the countries party to them, Chiang said. Ayaw namin ng ganun po na proposal ninyo na bilateral talks kasi hindi siya naging effective. Niloloko lang po ninyo kami palagi. Many times, ginawa namin na makipag-bilateral talks, direktang usapan. Ilang beses nang nakipag-usap yung aming mga leaders. That includes yung aming president, si Presidente Bongbong Marcos. Anong ginawa ninyo? After na mag-usap kayo, may nangyari agad na water cannon attacks dito sa aming Coast Guard at sa bangka namin na nagatid lang ng pagkain sa aming mga sundalo na nasa BRP Sierra Madre. Kasi yun pala, nakipag-secret deal si Maudigs. At ngayon, lalong lumala. Sinasabi nila mga kababayan na pati yung ating Pangulo nag-commit sa kanila. So sabi po ng China, but we will not permit arbitrary abuses nor accept distortions of international law. Kayo yung nagdi-distort ng international law. Hindi ninyo nire-recognize yung UNCLOS. Wala man pong bansa na nagre-recognize ng inyong mga argumento. Yung 9-dash line na naging 10-dash line na nga. We will legitimately uphold our rights in response to deliberate violations and resolutely take reasonable countermeasures in response to groundless provocations. Kita ninyo mga kababayan? Madaling sabi, hindi totoo yung sinasabi nilang friendly consultations. Friendly consultations, basta't pabor sa kanila. Pag hindi pumabor sa kanila, ang tawag nila international distortions or distortions of international law. Ganon mga kababayan. Ito po, yung sabi rito sa balita, binubuntot-buntutan mga kababayan yung balikatan mismo. Nagsimula kahapon po yung balikatan, yearly balikatan exercises. So dahil mga kababayan, it is expected na magsa-shadowing yung China sa ating balikatan. Sabi rito sa balita, yung ating Philippine Coast Guard, sasama na rin. Sasali na rin po. Sabi dyan, PCG to give perimeter security versus unauthorized vessels in Balikatan site. Yun ang sabi po ni Rear Admiral Armando Balilo, commander po ng Philippine Coast Guard. Sabi rito sa balita, although PCG will deploy 6 vessels, 4 multi-role response vessels, and 2 larger patrols during the war games between the Philippines and the United States, will act on limited capacity during the multilateral maritime exercise. So ito pong balikatan will run until May 10 in Northern Luzon in Palawan with about 16,000 military personnel
participating in the event, which will include contingents from the Australian Defence Force and the French Navy. Some 14 countries would observe the exercises, namely Britain, Brunei, Canada, France, Germany, India, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Republic of Korea, Singapore, Thailand, and Vietnam. So kasama natin mga kababayan sa objective na siguruhin ang free and open Indo-Pacific. Dapat walang disruption po mga kababayan sa paglayag ng mga barko na may dalang mga kalakal. Kasi ang objective ng China, kontrolin po ang buong South China Sea. Inaangkin po nila lahat, pati yung atin, kanila na. Gusto nang ariin lahat mga kababayan. Kaya agresibo sila ngayon. Hindi po sila uubra. Kasi nasa ating panig po ang mga bansa sa buong mundo. Tama pa? Checkmate po si Xi Jinping. Kaya gustong guluhin po ang ating politika dito sa ating bansa sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga minions, yung mga hudas na mga Filipino. Alam na ninyo kung sino yung mga hudas dito sa ating bansa. Di ba? Yan man lang po mga kababayan yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.